Natin ngayon, ito po, no? Pilipinas, tumanggi sa request ni US President Donald Trump na talikuran ang ICC. Grabe po yan, ha? Lahat po ng mga kagustuhan ng Amerika, pati po yung silika-silika na yan, tinutupad natin. Ngayon po, tumanggi tayo. Grabe. Okay. BBM, siniguro naman na magiging perfect ang SONA speech ngayong Lunes. Yan po ang concern ni Pangulong Marcos, yung maging perfect yun. Peso-dollar exchange rate, 61.8, pinakamababang halaga ng piso. Bakit po bumaba ang halaga ng piso natin? Nakakagulat po ito na tumanggi na po. Tumanggi po ang Pilipinas na sumunod sa Amerika sa panawagan nito. Kasi kahapon na nangangarap tayo na baka naman sumunod si BBM, no? Baka sumunod dito. Bad shot na tayo niyan. Sayang. May kasabihan tayo, di ba? Sayang ang pinagput. Ahan. Kasi po, ang tagal-tagal nating sumusunod sa United States of America. Pagdating po dito sa panawagan nila, hindi po tayo. Mabuti pa yung Venezuela, no? Ngayon po yung Venezuela, nagdeklara po sila na kakalas na sila sa ICC. Baliktad eh. Tayo po na hindi naman miyembro ng ICC, yung Venezuela, miyembro po kakalas. Tayo pong mga hindi na miyembro, panahon pa ni Tatay Digong, hindi na tayo miyembro, hindi pa rin natin tatalikuran daw ang ICC. Maghintay tayo dyan ng buwelta ng Amerika niyan. Alam niyo po, kinakailangan po ng Amerika ngayon kasi kukunti lang po yung nagpapahayag na sinusuportahan nila yung panawagan nito na ICC. Ang tagal po natin nagsisip-sip sa Amerika. Pagdating po sa panawagan po nila tungkol sa ICC, talagang ano po yan, malaki pong epekto niyan sa pagpananaw ng mga Amerikano sa ibang klase rin talaga to si BBM. Ang tagal mo sumusunod, ngayon ka pa hindi susunod. Ikaw din. Alam niyo po ang Amerika, lagi po nangunguna yung interest niya, no? Wala eh. Talagang may sarili ring interest eh. Nangingibabaw po yung interest ng mga kalaban ng mga Duterteng politiko dito sa Pilipinas. Yari tayo diyan. Okay, pero okay naman yan. Kaya lang po, mas madali po sana, no, na sumunod na lang sa US ngayon. Kung kailan po mas madaling sumunod sa US, matutuwa po yung nakakaraming Pilipino dahil siyempre paglalaban mo na maibalik si Tatay Digong. Pero alam na po natin, ano po yung katwiran ng ating Pangulo o ng ating pamahalaan. Ito po ang sinabi ni Auntie Claire. Marcos Jr. admin tumangging talikuran ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Okay. Ayon po kay Palace Press Officer Castro, pinaliwanag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez sa US State Department na sensitibong usapin ng ICC para sa Pilipinas. Binanggit po niya na ang issue ay isang sensitibong issue at binanggit din po ang residual obligation ng Pilipinas pati na ang pakikipag-cooperate sa Interpol. Ano po ba itong sinasabi ni Auntie Claire ni Romualdez ng ating US Ambassador na residual obligation? May obligation pa raw tayo sa ICC noon pa pong yung pong mga kaso na sinimulan bago pa tayo kumala sa ICC. Kaya nga po yung dating Solgen na si Minandro Guevara wala na po sa gabinete, di ba? Kasi nga, siya po ang nagsabi na wala na pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Dahil isang taon lang po after, kung tayo po ay kumalas na 1 year after, wala na pong obligasyon ng Pilipinas. Ang problema po, kung gusto pong makipagtulungan, by voluntary na lang po. Alam niyo po ba na ang ating pong ugnayan po sa ICC by voluntary? Ibig sabihin po, kung ayaw po natin tigilan ng pakikipagtulungan, yan na po ang kagustuhan ng Pangulo. Kasi po, pag ang sinabi ng Pangulo, wala kaming pakialam. Kahit may warrant of arrest kayo, hindi nyo kami miyembro. Katulad po ng ginagawa ng Russia, ng Israel at ng Amerika. Hindi po nila kinikilala na USA mismo yung mga investigasyon sa kanilang mga tropa, no? Yung tropa, yung troops po nila, yung mga sundalo po nila, yung mga sinasabi po ng ICC na nag-commit ng mga human rights violation sa ibang bansa. Hindi po yung kinikilala ng US. Live po tayo. Ma'am Jennifer. Siyempre, alam naman po natin, tama po kayo. Obvious naman na ang reason po kung bakit hindi nila tatalikuran ng ICC kahit hindi na tayo miyembro ay ang eto pong si PRRD at saka tong si BP Sara. Maraming salamat muna kay Aaron Alinton na nagbigay po sa atin ng $999. Good evening, Boss Badong. Pangkapi lang po from Las Vegas, Nevada. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa mga Duterte. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din. Okay, yan po ang paliwanag ni Auntie Claire, no? Meron pa raw tayong residual obligation. Yung natitira pa raw na obligasyon natin, yung sinampa sa ICC na kaso bago pa tayo kumalas. Talaga palang kung gusto niyo pala makipagtulungan sa ICC, bet hindi na lang bumalik si Marcos. Kasi alam niya, pag bumalik siya, kakasuhan siya ng mga dilawan din. Okay, basahin ko lang po, no? Marami pong nangangantyaw kay Robin Padilla na kesyo bobo raw, na si Robin daw po ay hindi po nag-isip, no? Hindi raw bagay maging senador. Sinisiraan nila kasi number 1 si Robin eh. Number 1 po na senatorial balls na naman. Hindi po nawawala yung popularidad ni Robin eh. Si Robin Padilla po ay isa po sa kinukonsider na maging vice president. Siyempre, nangunguna dyan sa survey po si Bongo. Marami po nagsasabi na yung nililigawan naman daw ni BP Sara ay si Senator Marcoleta naman.
At ito naman po si ano. Okay, thank you very much kay Ma'am Jennifer Legaucio na nagbigay po sa atin 250 pesos. Sa iyo na lang ako kukuha ng highlights ng zona ni Bangag. Ayaw ko siyang makita. Okay, ito po. Sabi po kasi nila na mali daw yung sinabi ni Robin na ang prosecution daw po ay hindi dapat bias. O dapat po, hindi po trabaho, iba raw po yung prosecution. Alam po ninyo, nakakalimot po kayo na graduate, no? Pakitama po ako kung mali ako. Sa pagkakaalam ko, graduate po siya ng criminology. At pag criminology po, siyempre pagiging pulis po yan, talagang napag-aaralan po dyan yung tungkol po sa saligang batas. Tungkol po sa papel ng prosecution. Kasi kinakailangan nila pag-aralan ng batas. Hindi po pwedeng yung mga pulis natin walang kamalay-malay sa batas. So alam po nila, more or less, yung mga legal at illegal, ano ang papel ng mga iba't iba. Okay. Ito po, tignan nyo tama po si Robin Hood dito. Ayon po to sa Canon 2, Law. Responsibility and Accountability. Section 31, Prosecution of Criminal Case. The primary duty of public prosecutor is not to convict but to see that justice is done. Yan po ang pangunahin. Kaya tama po si Robin Padilla. Hindi po ba? Hindi po yung pangunahing tungkulin niya ay to convict. No? Ang kinakailangan po ay justice. Kinakailangan po niya makita na justice is done. Hindi po yung to convict. Kaya mali po sila. Lalo na po kung ang mga prosecutor ay mga congressman. Dapat nga po doon pa lang Doon pa lang po sa kongreso, binasura na nila tong mga ikinaso kay BP Sara. Bakit po? Ngayon po natin nakikita na wala silang ebidensya, na wala pala silang testigo na nakakaalam. Hindi po personal knowledge ng mga testigo nila. At aminado po dyan si Matibag na yun pong kanyang tinitestigo ay mula po sa kanilang investigasyon sa NBI. Hindi po talaga to mga sila yung nakasaksi, etc. Ngayon, kung kino-confront po sila, so far sa article na sinasabi nila na death threat, di ba? Sa death threat po, nung kino-confront po sila, aminado po sila. Una, hindi nila narinig yung 2 oras, si Matibag mismo. 2 oras mahigit na live broadcast nitong kay BP Sara, no? Na diyan daw niya sinabi o diyan daw siya nagbanta sa ating Pangulo. Ikalawa, hindi rin po nila kinikilala. Hindi po nila kinikilala ito pong sinasabi po ng saligang batas. Sinasabi po ni BP Sara pa. Sorry po, bura. Ulit. Hindi po niya kinikilala yung ibang sinabi ni BP Sara. Ang selected po, same program, same live broadcast, no, sa FB. Hindi po nila kinikilala yung ibang mga sinabi ni BP Sara. Kumbaga, ang pinaniniwalaan lang nila yung patayin mo tong 3 na to, di ba? Pero yung sentence, yung mismong hati po yung sentence na yun, yung kalahati po nun. Pag ako gurgurin mo tong 3 na to, ibig sabihin ni BP Sara, mayroong threat sa kanyang buhay at ang suspect niya na magpapagurgur sa kanya itong 3. Bakit hindi nyo kinikilala yun? Si BP Sara din nagsabi nun. Kaya makikita po natin na ito po. Tama, si BP Sara po yung nagsabi niyan. Tama po na si BP Sara po sa bibig niya lumabas yan. Pero hindi nila kinikilala yung mga lumabas sa bibig ni BP Sara na iba pa. Halimbawa, magaganap lang po yan kung siya po ay gugurgurin. Di, simulan natin. Sino yung gugurgur sa kanya? Ihablan nyo rin. Ipahuli nyo rin. Thank you very much kay Masaya Ka na nagbigay po sa atin ng $449. Okay, punta na po tayo. Kaya tama po si Robin Hood dyan. No? Dapat pala yung prosecutor, justice po, hindi po conviction. Okay, ito na naman po si Senator Risa Sausaw Hontiveros. Sa kanya pong pagsawsaw dito. At siya naman po ay sinawsawan din ni Senate President Sherwin Gatchalian. Alam niyo po, pinakita po ni Risa Hontiveros yung mga death threat di umano sa kanya. Ako po, kung ito po, hindi mo kayang pangalagaan yung sarili mo bilang senador at iiyak ka sa madlang people dahil dito, karapat dapat ka talagang 0.01 ka lang. No? Bakit po? Normal po yan. Sa amin po, binabaliwala lang po namin yan. Hindi pa kami senador, wala pa kami mga bodyguard, pero napaka-normal po nito. Alam niyo yung mga netizen, yung mga tao, kung ano-ano lang po mga mini-message nila sa'yo, hindi naman po ibig sabihin na mini-message ka, ikaw na isusunod kay Ali, anong pangalan nun? Mima Alicia. Imagine niyo, yun lang pala, ang pinagbatayan pala ni Risa Hontiveros na siya po ay may death threat dahil naghanap po sila ng yung mga comment man na netizen. Ikaw na isusunod. Pucha, yung ba naman, ay death threat na ako, death threat. Kung lahat po ng mga ganyan po ka-sensitive, lahat po ng mga hinalalo natin. Tignan niyo po ngayon, dahil si Sherwin Gatchalian naman, nag-aalala. Ito po. Sabi naman ni Sherwin, ang sabi ko nga sa kanya, of course, mag-ingat, tuloy-tuloy ang pag-uusap namin ni Senator Risa para masigurado na safe siya. So, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, agad siya makipag-ugnayan kay Hontiveros, tiyakin ng seguridad. Dagsa natatanggap na death threat ng senadora matapos makiramay sa mga naulila ng political vlogger na si Mima Alicia. Nakita ka ron, di ba? Asar sa'yo yung mga tao. Di ba asar sa kanya yung mga tao? Kasi sobrang epal niya Sa totoo lang po, sobrang epal. Asar sa'yo. Nakita ka ron na nakikiburol ka. Kung ganyan po, kung death threat na po yan, nung namatay po si Akop, di ba? Ihablan nyo na rin po si Cara David
na siya po ay may death threat. Kasi sabi ni Cara David, ano sabi ni Cara David? Ang birthday wish ko po, mamatay na sana lahat ng korap. O, death threat na yun. Ihablan nyo na rin si Cara David. Natural na ipalan sa'yo yung mga tao. Alam niyo naman yung mga tao, di ba? Pag nag-post yan, putya, sana ikaw na sumunod. Yun na pala yun, yung may nag-post na sana, ikaw na kasunod. Death threat to, death threat. Putya, nag-inarte na. Alam nyo, walang katuturan yung mga, yan po isa sa dahilan kung bakit walang pumapasok dito sa atin, walang pumapasok na foreign investors. Dahil sa mga kalukuhan yun yan. Saan ka nakakita? Senador ng Pilipinas, may death threat. Alam niyo ba yun sa US, kung ilang beses pong pinagtangkaan si Donald Trump? Totoo yun, nakita natin na baril, umangal ba si Donald Trump na, may death threat ako, may death threat ako. Alam mo ba yung ginawa ni Donald Trump pagkatapos niya sa binaril? May dugo-dugo pa yung tenga. Gumanon, no? Tinaas yung kamay, oh. Umatin pala siya ng burol. Ito yung sinasabi rito, eh. Umatin siya ng burol. Nakita siya ng mga tao. Natural. Natural, di ba? Alam mo yung mga tao natin, eh. Kasunod. Putya, lahat nga ng vlogger na nagtatapi kay Alicia, sinasabihan din ng mga yan, oh. Bakit hindi ka pa sumunod? Bakit hindi pa ikaw ang sumunod? Kasunod ka na. Death threat na pala yun. Napaka-normal lang sa mga Pilipino, no? Napaka-sensitive. Talagang never forget Charlie Kirk. Kala mo talagang ano, no? Okay, una po, alam namin na Mikia, ano ka, di ba? Yung papa-intellectual ka. Remember, never forget, part. Baka naman hindi ibig sabihin sa Tagalog tayo magbasa. Baka nagagalit ako, mali pala ang translation sa English. Ating 1,000 mahigit po tayo, mag-likes po tayo. Never forget Charlie Kirk. Ibig mo sabihin, ganyan si Senator Ontiveros, kasing sikat. Marami pong galit kay Charlie Kirk dahil po siya ay tagapagtanggol ng mga posisyon ni Donald Trump. Marami pong galit kay Donald Trump. Kay Risa Ontiveros, marami pong asar, pero hindi to the point na, paalala ko lang po, 0.01% si Risa Ontiveros. Masyado, kaya po siya naging 0.01%, pati mismo mga kakamping, mga dilawan, ayaw sa kanya. Alam mo kung bakit, Risa Ontiveros, kung marunong ka makinig? Ako na magsasabi sa'yo kung bakit pati mga dilawan at kakamping ayaw sa'yo. Una, lahat inipalan mo. Nakasaw-saw ka sa lahat. Tsaka iba style nun. Talagang magtatanong ka, didebatihan ka niya, di ba? Marami talaga magagalit nun. Kailan pa nakipagdebatehan si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros, lahat na sasabihin, nasa Miss Universe na nga, may kodigo pa eh. Hindi makakapagsalita si Risa Ontiveros nang walang kodigo. Yung Charlie Kirk na sinasabi nyo, nakikipagdebate yun. Pupunta yun sa universidad. Marami nagagalit dun, lalo na nagpupunta siya sa university. Alam niyo yung mga estudyante, ang dami sa kanila ng mga kalaban ni Donald Trump pag-isip. Parang dito. Yan po yun. Kaya yung sasabihin niyo na, ito po tignan po ninyo, napakahusay po. Ako, bilib ako kay Robin, isa pa kinabilib ko. Nagkamali siya ng tinutukoy. Si Chua pala yung gusto niyang sabihin. Nasabi niya si Redon. Humingi siya ng tawad kay Redon. Sana marunong din pong humingi ng tawad. Yung nagsabi kay Robin na hindi siya sumagot doon po sa, anong tawag doon? Affidavit. Hindi siya nagbigay ng counter affidavit sa ikinakaso sa kanya na yung justice, yung pagtatago kay Bato. Obstruction of justice. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, Claire Castro humirit matapos patawan tayo ng 12.5 taripa ng Amerika. Hindi ko po alam kung ano na una, yung tumanggi tayo diyan sa ICC o itong taripa. Hindi ko naman pinag-uugnay yung dalawa. No, hindi ko po sila pinag-uugnay. Pero tandaan po ninyo, pagkatapos yan, magkasunod galos yung hindi tayo kumampi sa US laban sa ICC, tsaka itong pagpapataw sa atin ng 12.5 taripa. Tsaka may isa pa po, may isa pang issue yung dyan. Yung si BBM na nakausap niya po si Donald Trump sa telepono at nagsusumbong siya sa pagiging agresibo ng China. Sinabi po ni Donald Trump, sige, hayaan mo, ipaparating ko kay Xi Jinping yung mahinaing mo. Nagsusumbong siya, hindi siya kinampihan kasi magkaibigan na si Xi Jinping, yung China at US magkaibigan Dahil pareho sila negosyante. Yan yung hindi maisip ni BBM. Si Donald Trump, kita muna bago politika. Kaya hindi po. Ang mangyayari niya, putya, baka isolated pa tayo sa WPS Di ba? Okay. Una, yung mga natin, hindi naman tayo kinakampihan. Yung mga kapitbahay natin, mga Southeast Asian countries, walang pakialam walang pakialam sa atin Bukod dyan, meron pa Putya, ito mahirap Iniisip ko yung sasabihin natin Mamaya, malalaman rin natin yan. Yun, yung sa, silika ba? Nagbabasa-basa ako, unti-untiin natin, basta pag may nakita tayo. Ang isang matinding reaction ko dyan, unang 2 taon, ipapagamit natin yung ating lupain. Dito po sa tinatawag na magtatayo ng mga
mga AI, kung ano man ang itatayo nila dyan sa Paxilica na yan, ang pinakapunto ko po rito, tsaka na po yung environment damage kasi minsan exaggerated yung mga environmentalists Dito muna tayo sa actual. Magpapagamit ka ng napakalaking ektarya sa Clark. Tapos libre, 2 taon libre. Anong klase yan? Benta ka ng benta, ganyan po nagsisip-sip si BBM. Ang gobyerno natin, papagamit nila ng libre, walang bayad sa loob ng 2 taon. After ng 2 years, tsaka palang uusap ulit. Okay. Ang point ko lang po dyan, bakit po tayo nagpapatalo ngayon? Imbis po, binibigay natin ng libre. Hindi po tayo makakapunta sa Amerika na paggagamitin tayo ng lupa doon ng libre. Wala tayong ibabayad. Ikalawa, ang igaganti po sa atin, tinaasan tayo ng taripa. Binigay natin, papagamit natin ng libre yung lupain natin for 2 years. Bilang ganti, dinagdagan yung taripa natin. Saan ka nakakita ng kaibigan ganyan? Saan ka naman nakakita ng kaibigan na ganyan? Okay, eto po, discuss po natin ng konti ito, no? Naabot na naman po natin another milestone ni BBM. Pinakamababang halaga ng piso. Eto po, 61.8. Meron pang butal yan 61.8 kada dolyar. Masaya po yung mga kumikita ng dolyar, pero eventually, magtataasan po ang presyo ng bilihin. Bakit po ba nauubos yung ating dolyar? Di ba? Saan po ba? Eto kasi yung problema natin. Umaasa tayo. Yung piso kasi hindi naman kinikilala yan. Hindi ka naman pwedeng bumili ng produkto ng piso direkta. Hindi po. Bibili ka ng langis. Bibili ka muna ng dollar. Dollar ipang bibili mo. Hindi naman tatanggapin yung bibili ng piso So, dollar yung bibilin mo. Ano ngayon ang mangyayari? Pag tumaas yung dolyar kaysa sa piso, halimbawa, para mas maunawaan natin ng konti. Halimbawa, dating 60, naging 61.8 na. Dito tayo sa kamakailan lang 60. Panahon ni Tatay Digong, 50 lang yan So, kung ikaw bumibili ka ng 1 bilyong halaga, $1 billion, para mas madali pong kwentahin bumibili tayo ng $1 billion na halaga ng langis. Langis na lang para mamaya magbigay ako ng halimbawa, hindi naman pala tayo bumibili. $1 billion na halaga ng langis. Kung 50 pesos ang dolyar, ang palitan ng dolyar, 50 billion lang po piso. So ang babayad natin 50 billion piso lang. Kunwari hindi tumaas yung langis. 1 billion pa rin ang kikitain natin, naging 60 na. Naging 60 per dollar na. So nadagdag, magkano na ngayon ang babayad mo sa same na presyo, $1 billion, hindi tumaas halimbawa yung presyo ng langis, bumili ka pa rin ng 1 billion. Magiging 60 billion pesos na. Nadagdagan ng 10 billion pesos. Malaki po ba yung 10 billion pesos? Opo. Kasi yung pinag-uusapan natin kay BP Sara, wala pang 1 billion yan. Lahat na ng perang pumasok kay BP Sara, wala pang 1 billion. Ibig sabihin, Badong, ganun ang epekto. Ganun po ang epekto ng pagbaba ng dolyar. Kung panahon ni Tatay Digong, 50, yung 1 billion ay 50 billion pesos lang. Naging 60 billion na. So, nadagdagan na kagad ng halagang 10 billion nang wala naman tayong ginagawa. Yun po yung epekto nun. So, tataas po. Ngayon, bakit po naman, ano lang po yan, simpleng law of supply and demand. Mas marami po yung demand natin sa dollar, mas marami pong lumalabas na dolyar kaysa pumapasok na dolyar sa atin. Bakit po nagaganap yan? Ngayon, ang tanong, saan ba nanggagaling yung mga dolyar natin? Yan, nanggagaling po yung dolyar natin, pangunahin po, OFW. Mga export po natin. At ikatlo, foreign investors. Okay. So, meron po ba tayong mga export? Di ba? Gaano kalaki yung ine-export natin? At saka yung mga turista pa nga pala, baka nakakalimutan natin. Halos wala na po tayong export No? Dati po, sa Hong Kong, nakikita natin mga yung saging, Philippine saging, di ba? Ngayon po, baha po, hindi na po galing ng Pilipinas yung mga saging na nakikita natin doon. Kasi po karamihan ng ine-export natin, panay raw material, panay mga agricultural products, etc. Ay, nariyan pa. Si Ma'am Josephine. Sa SMNI. Ano ba address ng SMNI? Diyan lang po sa may Makati. Hindi ko po alam yung address ng SMNI. Sa may Makati na lang po. Malapit lang po yung sa MMDA. MMDA lang po. Kung kayo po nasa BGC, malapit lang po yung MMDA po sa Makati. Katabi lang po nun yung SMNI. Hindi ko po alam yung address ng SMNI. Pero pwede nyo na pong iwan doon sa Guardia ron anytime. Sabihin nyo po na bigay po kay Badong Arapilis. Pasensya na po, wala na tayong time na magkita Alam ko po, paalis na kayo o patapos ng bakasyon nyo. Sensya na po. Okay. Kinalimutan. Opo, talaga po nakalimutan ko na dahil po sa dami po ng nangyayaring kaganapan. Ganun po talaga si Badong, pagpasensyahan nyo na po. Nahirapan po akong yung ganyan-ganyan Kung ano man po ibibigay nyo, maraming salamat po. Wag po kayong mag-alala. Hirap po ako makipagkita kung kani-kani.